Hello, hello, hello. How are you this Doc Bry? Our topic for today, GERD, reflux disease or heartburn. Makakatulong ba ang low carb, fasting, and active lifestyle? Alam mo marami sa atin naka-experience nung alam mo yung parang may acido ang center of your chest. So, akala nyo, yung heart, kaya tinawag na heartburn yan. So, yung GERD, yung tinatawag na gastroesophageal reflux disease. So, ano ba nangyayari dito? May time kayo, nakaupo or nakahiga, lalo na pagka nakahiga, biglang nasusunog yung center of your chest. No? Nagkakaroon ng heartburn. So, yung iba natataranta. Kala inaatake na sa puso. So they go, punta sa ER, then titingnan, hindi naman heart attack. Kung hindi, GERD or heartburn or acid reflux. So, paano ba nangyayari ang acid reflux? Okay? So, yung esophagus and the stomach, meron siyang tinatawag na LES, lower esophageal sphincter na tinatawag. No? So may sphincter. Ang sphincter, may muscle yan. No? Pagka nag-relax yan, yan yung mga dysfunction ng LES, yung sphincter nagre-relax, so nag-o-open. Nag-o-open siya. So yung acid sa stomach, yan ang nagse-separate ng esophagus at saka ng stomach. So tumatalsik. And syempre, pagka esophagus, natalsik ka ng acid, mahapti, masakit. So, meron si Doc Bry dati niyan. Bakit? Dahil dati, high carbs ang kinakain. Okay? So, eventually, nung nag-low carb ako, pinag-aralan ko ang low carb, prinactice ko sa sarili ko ang low carb, anong nangyari? Wow! Hindi na ako nakakaramdam ng heartburn. Yung bumabaliktad yung sikmura, yung acido, parang ang hapdi. Kaya kadalasan yung mga pasyente natin, or yung kayo, na merong heartburn, talagang sinusugod sa ER. Then, bibigyan ng gamot, yung tinatawag na proton pump inhibitor. So, dinidecrease niya yung acid sa esophagus. No? Pag lalo kasing dinidecrease ang acid sa stomach, yan, nagre-relax po ang LES, yung lower esophageal sphincter. Okay? So, pag nag-relax yan, nag-o-open yan. So, bakit ba nag-o-open? Bakit ba nagre-relax? Okay? High carbs. Testingin nyo. Sa lahat po na mayroong mga GERD, testing ninyo. Magtanggal kayo ng high carbs, all sugary foods, sugar drinks, processed foods, yan, may mga starches yan. Okay? Once tinanggal nyo yan, pansinin nyo, hindi nyo na nararamdaman yung heartburn or yung reflux, acid reflux disease. No, hindi na. Kaya, so, anong ginagawa? Change your lifestyle. Eto pa, isa. Kung pot belly po kayo, no? Malaki ang tiyan. Pagka malaki ang tiyan, meron yung intra-abdominal pressure, which pre-press yung abdomen kasama yung stomach. So, pagka na-press yan, medyo pumupuslit yung acid. Which is, sa lining ng stomach, kaya niya ang acid. Pero once na lumabas siya, pumunta sa esophagus, okay, daanan niya ng pagkain, no? Matalsikan ng acid doon yun, napakasakit. Okay? So, you can decrease or you can be relieved of that disease, of that illness, no? Bakit natin dapat i-treat
ang GERD, ang acid reflux, or ang heartburn? Alam mo bakit? Once na chronic na meron kayong reflux disease or GERD or heartburn, kung chronic, ibig sabihin months or years na meron kayo niyan, hindi pinabayaan nyo lang, hindi nyo pinagamot, hindi nyo inayos, ang mangyayari, cancer. Okay? Minumutate niya yung cells sa esophagus, so nagkakaroon ng esophageal cancer. So, sa lahat pong nakikinig ngayon, kapag meron po kayong, until now, reflux disease, heartburn, you better change your lifestyle, you better treat that. Akala nyo simple lang siya? No, it's not. Pagka chronic or matagal ninyong hinayaan yan, merong binabagong cells sa esophagus, nag-mutate, nangyayari, nagiging cancer. So, akala nyo simple lang, no? Pero wow! Hindi nyo ma-imagine, cancer pala yun pagka hindi ginamot. Yes. Okay. Problem is, okay, ang unang pinanggagamot natin, gamot. Medicine. Okay? Alam natin, ang mga gamot has side effect. Pero sinasabi ko naman, kaibigan natin ang mga gamot. Kung kinakailangan, gagamitin natin. Okay? Ang advice ko, if you're going to use medication, like yung mga antacid, yung PPI, you can use that, hindi yung pangmatagalan. 2 weeks. Okay? Kung kinakailangan, 2 weeks. Pero hindi ko nire-recommend na mas mahaba, taon nyo nang iinumin. No. You need to support that, yung medication na yun, 1 week, 2 weeks, you need to support that by changing your lifestyle. Paano? Do low-carb lifestyle. Imagine yun. Marami pong doktor hindi alam po ito. Kasi kadalasan sasabihin nila, ang nagkukos ng GERD mo, fatty food, spicy foods. No. Sa aking experience, I've been there, done that, nagkaroon ako ng GERD. Sabi nila, umiwas sa fatty foods, umiwas ako. Still, I have GERD, heartburn. No? Ganyan. So bakit, anong problem? Pandesal. 20 pieces in one sitting na yung 3-in-1 na kape, 20 pieces of pandesal, kayang-kaya kong. That's high carbs. Okay? So, tinanggal ko lang yan, wala ng 3-in-1, wala ng pandesal, wala ng high carbs. Walang GERD. Oh my! I don't need to take the medication. No. Imagine, medication. Tagal mong iinumin. Kadalasan, 1 month, pagka-severe, 2 months pinapainom. Yung iba, hanggang sa meron kang GERD. Hindi gagaling ang GERD nyo kung hindi nyo babaguhin kung ano yung kinakain ninyo. Yun lang yung madali, di ba? So, paano nyo malalaman may GERD? Okay. Ito yung non-burning chest pain is usually located dito sa chest, no? So, parang akala nyo heart attack, pero hindi. So, yung iba, nahihirapang lumunok. Difficulty of swallowing or painful swallowing o dinophagia or dysphagia, difficulty of swallowing. So, pagka meron po kayong mga simptomas niyan, mag-isip po kayo, baka may acid na nagre-reflux, bumabalik, pumupunta sa esophagus. So, do consult your doctor kung talagang may GERD kayo. Pero syempre, if you are low carber like Doc Bry, you know kung paano gagamutin. Ang isang binibigay ko yung first aid, okay? Apple cider vinegar. 1 to 2 tablespoons in 1 glass of water, twice a day. You can take that with or without meal. So, kahit kumain, kahit walang laman ng tiyan, you can take that. Pero, you need to
straw it. Use straw. Bakit? It will damage your enamel. Yung apple cider vinegar, matapang po yan. Acid yan, no? Okay? So, kung gusto nyo maganda pang enamel nyo, use straw. Isang ano lang yan, fix lang yan. Pero kung hindi nyo babaguhin ang inyong lifestyle, hindi nyo babaguhin kung ano yung pinapasok nyo sa sikmura ninyo, your GERD, your heartburn, your acid reflux will not disappear. So, pinantatapan nyo lang to. Okay? So, need to do that. Okay? So, kadalasan, red flags, bakit? Ano yung red flags? Yun yung nagsisignal na sa inyo na meron kayo. So, yung difficulty of swallowing or painful swallowing. Yung iba namamaos. Okay? So, kadalasan, magpa-consult kayo pagka namamaos. Okay? So, ano pang ibang cause ng GERD, heartburn? Stress. Yan yung tinatawag naming stress ulcer. Okay? So, yes, marami tayong stress, pero kailangan natin i-lower down. Okay? Paano natin i-lower down? Nutrition, ma-relax ang inyong katawan kasi inflammatory ang mga pagkain. Kung walang mga inflammation, mga processed food, sugar drink, high carbs, wow, mga inflammatory. So, nagkakos yan ng stress sa katawan. And syempre, do fasting. And then, exercise. Kaya ngayon sinabi ko kanina, yung mga malalaki ang tiyan, mga pot belly, lose weight. Paano mag-lose weight? Wow, it's so easy. Do low-carb nutrition. Do fasting and be active. Siyempre, marami niya hindi nakakaalam yan. Pero ito, tinuturo ko na po sa inyo. Napakadali. Naranasan ko, ginawa ko yung ganyan, nag-low carb, nag-fasting, and also nag-exercise to lose weight. Pero tandaan ha, 20% lang exercise. Sa health natin, 80% pa rin. 80% ang nutrition. Never ko nang naramdaman ang GERD. Okay, isa pang small fix. Huwag po kayong humiga ng kakakakain nyo lang. Kaya kadalasan, 2 hours after eating, saka kayo matulog. Okay? Isa pa. Chew your food slowly or chew your food 20 times or more before swallowing it. You savor the food, yung taste niya. Okay? Huwag niyong pahirapan ang stomach ninyo na 5 nguya, lunok. No, you do not do that. Okay? So, isa yan sa mga fix. Then, yung iba naman, ine-elevate ang head or yung chest sa bed. So, ine-elevate lang yung sa ulunan. Kasi gravity yan eh. So, pagkang gravity, head mo, makaganyan, babaliktad ang acid. Okay? So, elevate lang yan. Pero syempre, ang pinaka-priority natin, we need to do low-carb lifestyle. Yan. Isang management, isang treatment ng GERD, heartburn, or acid reflux. O isa pa, avoid tight-fitting clothes. Yan yung pressure pa rin. Yung iba, malalaki ang tiyan, mataas ang pressure niya, abdominal pressure, kaya nagre-reflux. Yung mga masisikip ang damit, nagkakaroon din ng reflux yan kasi nag-i-increase din ng abdominal pressure. Okay? So yung mga inaano nyo dito na pampasikip, iwas kayo kung may GERD kayo. Okay? So, please share this live sa mga kaibigan nyo, sa mga loved ones, families, mga members sa family, sa clan ninyo na may mga GERD. Wow! Simple lang. Hindi nyo kailangan mag-take ng medication. Pero kung kinakailangan, magte-take tayo. Pero huwag matagal. 2 weeks, okay. Okay na sa akin ng 2 weeks. Pero siyempre, samahan nyo na ng lifestyle change. Bakit ko sinasabi na huwag masyado magdepende sa mga gamot? Of course,
may side effect po ang mga gamot na yan. Yan yung iiwasan natin. Alam nyo ba kung ano yon? Pagka chronic user kayo ng mga gamot, nagpapababa ng acid, no? Eto, osteoporosis, fracture yan. Dementia. Pagka chronic user kayo niyan, ng mga gamot na yan, pneumonia. Bumabagsak ang immune system nyo, prone kayo sa infection. Okay? Kidney disease. Then, malabsorption. Ibig sabihin, hindi na-absorb yung mga vitamins and minerals na kinakain nyo sa mga pagkain o yung mga inom nyong mga supplements. Hindi yan na-absorb sa katawan if you are a chronic user of that medication. And syempre, yung mga simpleng comfortable, syempre. So if you want not to have that side effect, you manage your GERD, heartburn, acid reflux the natural way. Apple cider, change what you eat, do low-carb lifestyle. Maraming doktor, hindi alam po yan. Pero, I've been there, done that. Ang dami kong mga pasyenteng ginawa niyan. Ayun. So, always remember, no? Lifestyle change. Okay? So, kung may mga questions kayo, I'll be entertaining them. Good evening, Cheryl Tolentino. Okay. Good evening, Romeo Marcos. Corini Chenda from Macau. Katon Ying! Wow, nasa Macau ka pala. Shout out sa inyo. Poging-pogi na triathlete, marathoner, ultra-marathoner. Saan ka pa? Lahat na yata ginawa. Okay? Ang hindi pa lang ginagawa niyan, yung 10-kilometer swim. Teen Fardo, same tayo, Doc. Salamat talaga sa LC. Kita mo? Yes. Pwede po yan, no? Okay. Kung naglo-low carb po kayo, focus on the safe food list. Okay? Then, increase your fluid intake. Okay? Michael Santiago, mabuhay Dr. Bry. Good evening po. Michael po watching from Bacolod. Would like to ask Sir Bry if malaking tulong din yung low carb sa meron vitiligo or any auto. Yes po. Okay, yung mga vitiligo, yung mga yung mga autoimmune, it will. Kasi syempre sa society natin ngayon, sa generation ngayon, fast-paced, puro processed food, puro sugary food, yan na yung effect ng mga kinakain natin. Okay? If you're not going to go back to our ways na yung real foods, hindi yung mga instant, wala. Dadami yung mga sakit natin. Di ba? Yung autoimmune mga disease, yung mga vitiligo, bihira lang yan noon. Okay? So, yes. When do it properly, makokorek lahat yan. Okay, good evening from San Pedro Laguna. Hello, Doc, from Bachuchay. Nasa 4 months LC na po ako, pero kahapon nagbalik coffee ako. Nilagyan ko APC after ko kumain ng LC sopas na may APC din, sinikmura ako. Bakit po kaya? Okay, usually, kung may sopas, merong bang gatas yan. Iwas kayo sa gatas. Okay? Yes, yung APC, ano po yan? May gatas. Okay? Yung cream, all-purpose cream, may gatas. Out po yan. Talagang umiwas muna kayo dyan kung meron kayong problem sa sikmura. Thank you for sharing, no? Appreciated sa mga nagsishare. And hopefully, maka-relate po yung mga iba. At kung hindi man naniniwala sa low carb, try lang nila. Tingnan natin kung mawawalan GERD. And hopefully, maayos yung inyong heartburn. Okay? Yan po ang naging sakit ko, kaya nag-low carb ako. Mercy Garcia. So, kamusta na? Imagine ko,
naglo-low carb pa rin kayo dahil na-cure. Okay na. Naku po, Sir Edison Mariano, aking idol, thank you for the stars. Thank you, thank you, thank you very much, thank you. I-send mo nga ano yung pangalan ng iyong shop, yung grooming ng iyong pet, para maano natin. Okay, so hello. Rona de Guzman, Pusa, hello Doc. Hi, Dugin, I'm at my 3rd week of low carb. Yes, all tips are available sa live ko. So, tune in always. Pagka nag-live po si Doc Bry, you can ask question. This is the platform for all questions. Try nating sagutin. Plain water lang po ba para sa electrolyte? No, Mark Spencer. Electrolytes has sodium, potassium, magnesium. So, timpla lang po kayo, ha? 1 liter of water, 1/4 teaspoon Himalayan salt or rock salt, 1/4 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon cream of tartar, 1/8 teaspoon of Epsom salt, food grade. So you can consume that 1 liter throughout the day, spread it throughout the day, plus syempre, plain water. So equivalent of 2 liters of fluids a day. Sip lang. Ayan. Low carb ang sagot sa GERD. Correct ka dyan sa maling graphics. Okay? Sharing is done po. Thank you po sa live nyo ngayon. Yes, may Evelyn Cajes. Yes, Ate Batha. Thank you. Siyempre, sipag tayo. Kailangan natin because marami nangangailangan. Alam mo bakit, Ate Bata? Hanggat andyan kayo nakasuporta kay Doc Bry, andito si Doc Bry, susuporta po sa inyo. So, always tune in sa mga live ko. Watch din yung YouTube ko, Dr. Brian Aubrey Castillo. Ando yung mga menu or mga meal na niluto ni Doc Bry and Yaya Cook. Okay? Nawala acid ko dahil sa apple cider vinegar. Thank you so much, Richard Sanoy. Very good po kayo dyan. Okay. Burp po ako ng burp for almost 30 minutes. Rona de Guzman. So, lessen your veggies. Chew your food properly. That's 20 chew or more before swallowing. Okay? Or take apple cider vinegar. 1 to 2 tablespoons in 1 glass of water twice a day with or without meal using straw. Okay? So, i-address natin yan, yung burp na yan. Okay? Kung hindi mawala, consult kay Doc Bry. Good evening. Thank you for sharing, Anderson Jess. Pwede po uminom ng green tea. Yes, Mats Hernandez. As long as no creamer, no sugar. At saka, wala siyang halo ha. Baka green tea yan. Yung 5-in-1 na green tea, 12, 16-in-1. May mga ganun eh. Kung burp sa gabi, GERD rin po ba yun? No, hindi po. Ang tawag kasi dyan sa GERD, esophageal reflux. So, nag-a-acid. Iba naman yung burp. Okay? Yung motility naman yun. Yung ano yan? Bloatedness yan. So, may hangin. Bakit nagkakahangin? Too much veggies yan. Lessen nyo lang. Pwede naman mag-veggies, pero i-lessen nyo. Okay? Okay. Isang araw lang sa akin, Doc, pagkagising sa umaga. Kadalasan ganyan po, Sir Richard Sanoy. Kasi nakahiga po kayo, flat. So, may tendency talaga lalo na yung mga nakadapa na matulog. So, yung abdominal pressure, nag-o-open yung sphincter, acid lumalabas. Kaya paggising nyo sa umaga, ay, parang mahapdi, masakit. Okay? Ano po required protein and fats intake per day for low-carb diet? Okay, Salve de Ocampo Herudo, I do not give that. Ang advice ko, eat whenever you are hungry, focusing on the safe food list. Okay? Unless may CKD kayo, yan yung merong requirement. Yung protein. Okay? Kadalasan, mas maganda fats ang intake ng mga may CKD
or veggies, no? Pero yung protein, i-require natin, ililimit natin sa mga may CKD. Okay. Listening again and again at initaw misor. Ano yun? Thank you so much for listening again and again. Good evening, Lenny Lexlen. Hi po, Doc. Bakit kaya dumidighay ako? Black kape naman ako every morning after, but more water ako than low carb na ako for 5 months now. Clarice Jacinto watching from Saudi Arabia. Salamat po sa sagot. Okay, I don't know what your meal is, pero kung dumidighay kayo, too much veggies, or meron kayong gatas na iniinom, so yung lactose, so cheese, tanggalin nyo yung mga cheese. So, mga dairy products, tanggalin nyo. Okay? Ayun. So, yes, low carb diet, Doc, can cure acid reflux. Yan po dati sakit ko, laging suka ng suka, pero wala naman at nag-heartburn at namamaos din po ako. See that? Na-experience ni Sir Greg Alcazar Lobos. And I'm happy that you found the cure. Low carb. Di ba? Galing. Doc, pag burp ng burp at utot ng utot, ano po yun? Very good. Very good yun. Kasi, pagka utot ng utot na ilalabas, ayan, ang paputok, lumalabas, na ilalabas yung mga bad air. Okay yan, ha? Okay lang yun, normal lang yan, utot ng utot. Okay? Doc, may po reflux GERD na LC pwede na mag-caffeine? Well, kapag meron kayong reflux or may GERD or may heartburn, wag muna kayong magkape. Okay? Iwas muna tayo dyan. Pagka nag-adapt na kayo sa low carb nutrition at wala nang mga GERD, pwede na kayong bumalik doon. Okay. Okay. Doc, ano bang sanhi ng red patches sa itaas ng baba? Ha? Red patches sa itaas ng baba. Dito yon? Hindi ko ano kung saan yung red patches. Kasi pagka mga patches is rashes ba yung inaano nyo? Hindi ko maintindihan yung patches na yan. Okay, I need to see it. Okay? Doc, madalas di ko maintindihan kung low carb ba talaga or lamon ginagawa ko. Ha? Ang lamon po, Armando Lopez Real Jr. is you're not chewing it properly. 5 chew, lunok. 5 chew, 5 nguya, lunok. Yan ang lamon. Alam niyo bakit lamon? Akala niyo mauubusan kayo ng pagkain. Naku po. You need to savor the taste ng pagkain ninyo. Chew it properly before swallowing para hindi mahirapan ang stomach. Okay, tandaan nyo, pagka hindi nyo gamutin or ayusin ang GERD, ang heartburn, or ang acid reflux nyo, cancer ang aabutin ninyo. Esophageal cancer. Okay, meron po ako acid tuwing pagising ko po, nangangasimsik mo ako. Pwede po bang uminom ng black coffee pag may acid? Okay, ayusin nyo muna, mag-focus kayo sa safe food list, mag-low carb po kayo. Kung hindi kayo naglo-low carb or naglo-low carb, low carban lang kayo, you need to focus. Right mindset, mag-strict low carb po kayo. Okay? Yes, wag muna kayong uminom ng kape. Okay. Good evening po, Doc. Ask ko lang po, okay lang po yung water na may alkaline gamitin sa pagtimpla ng electrolyte? Thanks. So, okay lang po. Okay lang po ba mag-cheat day sa low carb? Siyempre hindi, Richard Rodillado. Alam mo naman, humihingi ka pa ng lisensya sa akin. Siyempre, ang sasagot ko sa iyo, no cheat day. Magandang gabi. Yes, Sevilla Evasco, full fat milk. Okay, full fat milk. Mas maganda is almond, unsweetened, and no flavor. Yung original flavor lang. Paano sa aming preggy like me na 34 weeks na in-advise? Yan ang problem, Miyaka Sumaya. Yan yung tinatawag ko, abdominal pressure. So, di ba, yung mga pot belly, malalaki ang tiyan? Eh, kayo, syempre, malaki ang tiyan nyo. Yung bata ngayon na nagpe-press dun sa stomach ninyo, kaya nag-acid reflux kayo. Usually, ang ina-advise ko, na para kayong naduduwal, no? Sip ice cube. Okay? Sip ice cube. Tingnan natin kung ma-relieve kayo. Yung iba nare-relieve.
Okay? Naimbag nga Rabii from Ilocos, si Manong Arnulfo Leonidas Fariñas. Yes, nakakatulong noon. Grabe, halos araw na lang. Pero nung nag-low carb and intermittent fasting, ako nawala. Wow! Very good. Miss Rose Ragas. Ano pong gamit nyo sunblock pag nagbabike or run? Ilang SPF po? Okay. Usually, nagko-cover lang ako. Pagka sa race, kasi sa race, yan, naglalagay ako. SPF 80? 80 yata yun? Pagka during the race kasi sa triathlon, talagang babad ka sa araw. Pero sa training, hindi naman. Kasi maaga akong nag-i-start. Okay, thank you for sharing, all of you. Thanks be to God po, Doc. Unti-unti ko nang nararamdaman ang kagalingan. Thank you, Lord. Yan yung maganda. Miss Johnny Verdeflor. Imagine nyo, sa tagal-tagal nyo nang nabubuhay. Okay? Ang dami nyong sakit, ang dami nyong gamot. Nagbago lang kayo ng lifestyle, into a healthier one, eating healthier foods, not eating processed food, fast food, sugar drink. Unti-unti nyo nararamdaman ang kagalingan. Yan ang maganda. To God be the glory, yes. Okay, thank you, Doc, for a very informative. God bless you always. Yes, Sir Jess Joaquin Poblete. Ganun po ako dati, laging inom ng kung ano-anong food supplement na napapanood sa mga ads sa FB. Yan. Naglalag po ang vid, Doc Bra. Yes, pasensya na po. Hopefully, okay na siya. Good evening, Doc. Ano po magandang gawin para di lamigin sa umaga? May mga times po kasi na sinusuka yung kinain. Lamigin, mag-jacket. Exercise. Yan yung unti-unti nagpapainit ng katawan natin. Eat food. Baka hindi kayo kumakain ng pagkain. Okay? Drink fluids. Baka dehydrated po kayo. Maraming mga factors. Okay? Doc, pwede po ba mag-take ng vitamins while on low carb? Yes. Actually, kadalasan hindi naman ako nagte-take ng mga vitamins unless underweight ako. Okay? Kung underweight po kayo, tingnan nyo yung BMI, need nyo ng multivitamins. Okay? Hello, Doc. Good evening, Doc. Normal ba kapag nag-LC nagkakaroon ng allergy? Okay, may tinatawag po tayo na tawag dito. Yung mga allergy na yan, pwede sa mga kinakain niyo. So pagka may allergy po tayo, may asthma, may mga ganyan, out muna ang nuts, yung mga seafoods, huwag niyo munang kainin. Okay? Due time, matitikman niyo rin. I-detox niyo ang katawan niyo. Okay? Ang detox, ang ibig kong sabihin sa detox, detoxify, eat real foods, focus lang sa home-cooked meal. Walang mga pampalasa, mga pagkain na yan. Umiwas kayo sa mga fast food, processed food, sugar drink. Okay? Yan. So, kung may acid reflux kayo, may GERD kayo, umiinom kayo ng pampababa ng acid, yung mga gamot na yan, walang kwenta ang vitamins because hindi niya inaalaw na ma-absorb ng katawan. Pinipigilan po niya. Kaya parang iniihi nyo lang, dinudumi nyo lang yung mga vitamins na yan. So, useless ang vitamins if you are taking that medication. Okay? Anong nararamdaman pagka may acid reflux? Mahapdi, parang sinusunog, parang merong, heartburn, parang may burning sensation. Thank you sa mga abangers na Makati like Junleo Mejos. 3 months LCIF, tanggal omeprazole, tanggal Cardiocel, tanggal Urinorm. Salamat po, Doc. 107 kg to 82 kg. Aldous Aldwin Mujado Lu. Congratulations. Proud of you. Kaya nga po, kung gusto nyo matanggal ang acid reflux, ang heartburn, lose weight. Paano mag-lose weight? Low carb. Napakadali. Okay? Kung nahihirapan kayo mag-low carb, andito si Doc Bry. I can guide you. Okay? Doc, pwede po ba gumaling pag may laryngopharyngeal reflux?
Yes! Inflammatory, no? Sige lang. Siyempre, iwas kayo sa mga processed sugar food, sugar drink. Then observe. Magandang gabi po, Doc. Tokwa, taho po ba? Bawal po ba kainin? Vincent Bariga, okay. Tokwa, taho, nasa quotient food list po yan. Pag magtaho po kayo, ang bawal doon yung syrup, yung Arnibal. Tanggalin niyo po yung Arnibal. Di ba? Inom kayo ng taho, anong lasa? Wala. So if you're diabetic, if you have any health conditions, wag po na muna kayo mag-tokwa or taho. Kung okay lang, wala kayong problem, wala kayong health conditions, you can take that tokwa and taho, no? In moderation, 2 to 3 times a week. And syempre, yung taho nyo, walang Arnibal. Doc, ano pong soy sauce ang low carb? Yung coco aminos, pero nasa quotient yan, in moderation po. Salt and pepper. Mag-focus na lang kayo sa salt and pepper. Ha? Kasi yung soy sauce, yung pagka nasanay kayo dyan, yung cravings nyo bumabalik din. I-ano nyo lang sa salt and pepper, mga natural herbs, yan yung pampalasa. Sanayin nyo. Actually, masasanay kayo, if ever. Okay? Hi, Doc. Good topic. I had GERD before, but when I start low carb, nag-heal po ang GERD ko. Di ba, Sir Abhel Aleb? Ang galing, di ba? Oh. Maraming mga medical field na hindi alam yan. Okay? Kaya kung mapanood nila itong live na to, hopefully magkaroon sila ng idea. Kasi hindi ito ginagawang studies, pero meron ng randomized trial na ginawa ang 99 patients. So in-undergo ng lahat sila may GERD, may heartburn. And nag-undergo ng low carb, binawasan yung ni-restrict yung carbohydrates yung sa iba at nag-improve tremendously, no? Wala silang naramdaman. And may studies na po 'yan. Okay. Marfe Betonio, yan din po sakit ko kaya nag-low carb po ako pero last month sumumpong ulit kaya nag-omeprazole at Gaviscon po ako. Okay, Miss Marfe Betonio, alamin niyo po kung ano yung nag-cause. Baka too much nasa quotient food list, palagi na kayong kumakain sa quotient food list, it will trigger, yes. Okay? So, balik lang kayo sa safe food list. Okay? Pwede po ilagay sa ref ang electrolyte? Yes! As long as 24 hours lang ang validity niya. Naalis po ba ang acid reflux? Yes po. Irene de Guzman Maluto. Ano po mga bawal na food sa may acid reflux? Thank you po. High carbs. Out sa acid reflux. Sugary food, sugar drink. All processed food, tanggal po. Doc, habang naglo-low carb, pwede po ba isabay ang pag-inom ng apple cider? Yes po. With or without meal, twice a day, using straw. Hello po, Doc. Low carb po ako. 3 weeks na. Di ko alam kung tama ba ang paglo-low carb ko. Mag-message po kayo. I'll give you the details kung gusto niyo magpa-monitor. Hello, Lusegi. Good evening po, Doc. Ask ko lang, pwede po ba gumaling Almoranas sa paglo-low carb? Nagpapatulong po kakilala ko. Yes! Almoranas. Okay? Pero syempre, individual approach yan ha. May iba, may ginagawa pa tayo. Yung iba, do it yourself, umu-okay. Pero yung iba, pagka hindi umu-okay, kailangan magpa-guide. Doc, any tips sa may mga endometriosis? Low carb. Marami po akong mga patient na may endometriosis. So, usually painful while nagme-mens. Ang sakit-sakit, yung mga nararamdaman ninyo. Meron ako isang ginaid. Wow! Nag-improve ang kanyang uterus. Nag-improve. Okay? Wala na siya nararamdaman mga discomfort. Kaya nakakapag-buhat na siya. Okay? Inflammation. Hello po, Doc. Laging hinahatsing tuwing umaga po. Okay, pwedeng allergy po yan. So,
Alamin niyo, do you have pets inside your house? Do you have palagi may bulaklak, maalikabok ba sa loob ninyo o sa paligid ninyo? O kaya sa mga pungent odor, strong odor, nagbabahing kayo, yan. Allergy po yan. So, iwas-iwas muna kayo sa mga pets. Tanggalin nyo ang pets. Tanggalin nyo ang carpet. Yung mga maalikabok dyan, maglinis. And kung hindi naman sa environment, sa pagkain, lahat ng mga nuts, lahat ng mga seafoods, lahat ng mga processed food, yan ang nagkakos ng allergy. Yes, apple cider vinegar, okay po. Hello, Doc. Normal ba sa nag-LC nagkakaroon ng allergy? Hindi naman normal lahat. May iba. Kaya nga individual approach ang nangyayari kasi may mga sumusumpong na mga symptoms, mga sakit or mga disease, kailangan ma-address niya individually. Kaya nga, ang paglo-low carb, mahirap mag-do-it-yourself kasi iba-iba, hindi pwedeng gayahin. May kanya-kanya silang mga approach, kanya-kanyang approach to manage their symptoms or signs. Kaya sa lahat pong mga may health condition, you need to have clearance kung kailangan nyo na mag-start or kung gusto nyo magpa-guide, mag-message lang dito. And syempre, kailangan ng laboratory baseline labs. Okay? Doc, may GERD po ba kapag ubo ng ubo pagkatapos kumain? Well, okay. Pagka ubo ng ubo, abdominal pressure ulit yan. Ubo. So, naprepress yung abdomen. So, at saan ng stomach? Nasa abdomen. So, pwedeng mag-GERD din siya kung hindi makontrol. Yung iba naman, pag ubo-ubo, sumasakit ang ribs, sumasakit ang chest, muscle pain, muscle strain. So, lahat ng mga abnormal, ubo is hindi normal, i-address natin para mawala po yung mga nararamdaman yung discomfort. Okay, shout out from Bicol, Buhi Camarines-Sur, B. Henrietta Gonzaga Manalang. Thank you. Hello, Doc. Going 11 months doing clean LCFI, nawala po ang aking allergy, rhinitis ko, sinus ko. Congratulations, Esther Berenila Bragas. Tingnan niyo po ito, no? Kung nababasa niyo po yung mga sinasabi ng mga low carbers na ito, lahat ng mga tanong niyo, sagot na. Ayan, no? Nawala daw yung allergy niya. So, pag low carb, mawawala po yung mga illnesses na yan. Mag-message po para may bigay ko yung details kung paano kayo magpa-consulta, magpa-appointment. Okay lang po ba coffee, no sugar, kahit wala laman ang tiyan? Yes, Pacey Jimmy. I've been there, done that. Black, no creamer, no sugar, hindi yan nagkakos ng reflux. Unless may reflux kayo ngayon, i-out muna natin ng kape. Pagka nag-adapt na kayo sa low carb, wala na kayong nararamdamang GERD, you can go back to drinking or taking a cup of coffee. 5-year-old boy po may gastritis, pwede po ba mag-low carb? Yes. Pero guided ha, pwede yan. 5 years old, guided. 3 months in LCF na po, wala ng OMEP kasi wala ng GERD, wala ng Cardiacet kasi normal na BP. Wala ng urinomore kasi mababa ng uric acid. Kasi well-hydrated na. Salamat sa tip. Yun! Alam mo, natutuwa ako. If someone, no, nagbe-benefit dito sa mga tips ko, mga topics ko, yung mga explanation ko, nagpapasalamat ako at nagagamit ninyo, nagkakaroon ng benefit. Very fulfilling sa isang physician na ang mga pasyente, mga nakikinig, gumagaling sa kanilang mga sakit. Very fulfilling po yun. Okay? Doc, ano po kaya cause? Bakit yung heartbeat ko naramdaman ko sa left ear ko? Dehydration. Hydrate yourself. Iwasan nyo muna magkape, tsaa, or kokwa. Mag-hydrate muna kayo. Hindi ko naman, pwede nyong balikan ng kape kung wala na kayong mararamdamang symptoms na ganyan. Okay? Doc Bri, good evening po. GERD person po ako. Hoy, meron palang ganun. GERD person. Yasamika Espinas. 8 years na, nakakain naman na po ako kahit ano. At high blood po. Ako, pwede po ba ako mag-LC po kahit di na mag-consult, Doc? Wala po kasi ako advisor. Well, no. Kailangan magpa-consult. Magpa-clearance muna kayo. Kasi kailangan din ng baseline
Magugulat kayo, baka ang dami nyo palang concern, health condition, hindi lang yung GERD or yung ayan, may hypertension pala kayo, may condition. You need to have clearance. Okay? Well, nasa inyo po yan kung gusto nyo mag-do it yourself. Pero mag-ingat po kayo. Pero I do not recommend that. I recommend clearance sa doctor, baseline labs. Hindi makakatulog ka agad. Okay. Turn off all your gadgets sa mga nahirapan matulog. Magpa-araw sa umaga. Do exercise. 90 minutes before bedtime, wala nang ginagawa. Wala nang pinapanood, wala na. Well, no more work. Okay? 90 minutes before bedtime. Then 1 hour before bedtime, maligo kayo ng maligamgam. Okay? Ayan. Makakatulong yan. Kung hindi pa rin nakakatulong, consult sa akin. Then, meron akong mga tips pa rin. Usually, melatonin or magnesium glycinate. Okay? O, di ba? Hirap may GERD? Yes, I've been there. Naranasan ko yan. Na-experience ko yan. Ayoko nang bumalik. Ba't pa ako babalik dyan? Doc, sa usapan po na fasting, ang pag-inom po ba ng green tea sa umaga ay natitigil na po ba dun ang oras ng fasting? No. Okay? Taking black coffee, no creamer, no sugar. Taking tea, as long as walang mga halo to, no? Green to. No creamer, no sugar. It doesn't break your fast. Okay? Pag meron po kidney stone, pwede po red meat, yes. Basta, malaga, hydrate yourself, walang high-processed carbohydrate. No sugar food, no sugar drink. Bakit po kapag kumakain ako ng hipon ay nasakit po ang ankle ng paa ko kasi pumataas po ang uric acid ko before? Okay, ilang hipon. Baka naman hindi lang hipon. Marami kayong kinakain or yung mga iniinom. Okay? Hydrate yourself. Kung mataas ang uric acid, hydrate. Chew your food properly para hindi yung lunok kayo ng lunok. Akala nyo hindi pa kayo busog. Okay? Yogurt. Yes, yogurt. Yung Greek style, plain. No flavor. Pwede naman. Pero kung may GERD, iwas muna kayo sa yogurt kasi meron siyang milk. Meron siyang, tawag dito? Meron bang dairy yun? Okay? So, iwas muna tayo dyan. Gaano po kadaming strawberry pwedeng kainin? Okay. Mga 5 pieces, yung mga malalaki. Yung mga maliliit, pwede na siguro 10. Doc, ilang beses po ba required uminom ng electrolytes in 1 week? 1 liter of electrolytes throughout the day at hindi yan 1 week. Per day. 1 liter per day, spread throughout the day. Siyempre, hindi lang yan. Kailangan pa rin ng plain water. Okay? Can I add chia, lemon water? No. Ang chia can break your fast. 2 years and 3 months, LC na wala GERD, arthritis, frozen shoulder, normal BP. Kaso di na po ako nag-long fasting, doc. Sobrang payat na. Kaso nitong nagkabelbel naman. Okay. Yan yung mga consequence ng do-it-yourself. Okay? Oh, ano ba ang payat sa inyo? Baka naman yung payat sa inyo, normal naman ang BMI ninyo. Marami po nag-aakala nila na payat sila, pero pagka nagpakonsulta sa akin, tatanungin ko timbang ang height, nasa normal weight naman, normal range. So, hindi kayo payat. Kailangan nyo lang mag-lifting exercise. And bakit kayo nagkabilbil? Siyempre, nasobrang kayo ng sugar food or high carbohydrates. Okay. Cheese and mayo po ba okay sa LC? Ano po yan? Nasa quotient food list. Hindi yan everyday. Hot water with chia seeds, okay lang po yan. Okay po ba uminom ng tableya at tsokolate sa low carb kahit may laropharyngeal reflux? Okay lang po. Pero you need to address that. Okay? Kailangan ayusin ninyo yan. Huwag niyong pabayaan.
Nakaka-break po ba ng fasting ang cocoa? Hindi po, as long as walang creamer, walang sugar. Mapagpalang gabi po, paano po ba yung low carb na yan? Okay, ang dami pong mga nanonood ngayon, mga hindi low carb, no? Okay, etong video na to sa mga naglo-low carb. If you want to get off sa GERD, yung hindi na kayo umiinom ng mga gamot, eto yun. Follow mo yung page ko. Ang dami po akong mga lecture dyan, manood po kayo. And definitely pagka nag-low carb kayo, that's the simplest way na ma-address yung GERD, heartburn, or acid reflux. I've been there, done that, studied it. Okay? Okay lang po ba yung Greek yogurt sa low carb? Yes, Ludi Estacio. Doc, pag matagal na nakaupo po, nananakit ang puwet, syempre naman, Florgel M. Okay, lahat po ng mga employee, lahat ng mga nasa office, okay, itong tips ko sa inyo. Mag-timer kayo ng 2 oras. After 2 hours, you stand up, stretch 30 minutes bago kayo bumalik. Okay? Hi po, Doc. Mayo and cheese. Yes, pasok. Pero, caution food list yan ha. Hindi yan everyday. Katulad ng tofu. Okay lang po bang coffee sa may high blood? Yes, basta walang creamer, walang sugar. Black, okay po. Ang oatmeal, no. Oats. Oh, yung natural na oats, pwede. Ha? Pero nasa caution food list po yun. Hindi yan pwede everyday. Ang oatmeal kasi, yung mga pagkakaintindi ko ng oatmeal, yan yung nasa karton, yan yung may nakapalabot, naka-wrap mga sugar, may honey glaze na ganyan. Mga oatmeal, basta nasa karton, processed food na yan. Meron tayong mga oats na natural yan. Yes, you can take that, pero caution food list pa rin. Ha? Ay, caution. Yung caution food list, hindi everyday. 2 to 3 times a week lang. Doc, ang fresh nyo po, tingnan. Thank you, Sir Edward Rodas. Bagay ba yung naka-violet? From Binangunan, Rizal, Jertads. Magaling pumili ang aking wifey. Doc, bakit po tuwing umiinom ako ng electrolytes, nagkakaroon ako ng diarrhea at panay ang kulo ng tiyan ko? Maria Takda, tanggalin nyo ang Epsom salt. Yung Epsom salt sa electrolytes are laxatives. So, kung nagtatae, kumukulo ang tiyan, okay. Tanggalin niyo po sa concoction. Good evening, masakit po right thumb. Namamaga na 2 weeks na naramdaman po ito. Nag-low carb po ako. Usually, pagka masasakit ang mga joints, may pumuputok. Okay? Usually, dehydration. I-address nyo muna yung tubig bago tayo mag-investigate. Okay? Tubig lang. Baka kulang kayo sa tubig, panay kayo sa mga concentrated fluids like coffee, tea, cocoa. May iba, 5 cups of coffee a day. O yan. Ha? Kasi mga joints natin, dapat may mga tubig-tubig yan. Okay? Okay? Okay. Doc, bakit po kaya ako nangangati at may rashes? Newbie pa lang. Okay, baka may nakakain po kayong mga hindi allowed. Okay? Okay. Doc, bakit po kaya, ayan, may GERD ba kapag ubo ng ubo pagkatapos kumain? Hindi po. Ang GERD yung parang acid or may heartburn, mahapdi. Kung ubo ng ubo, pagkatapos kumain, ang tawag doon, nasamid. Okay? So, when you're eating, you need to chew your food properly. Yung iba dyan kasi, parang nauubusan ng ulam. Uubusin agad yung nasa pinggan, kukuha sa, nagdadagdag ulit. So, para maiwasan yan, chew your food 20 times or more before swallowing. Okay? Hot water sa umaga, pagkagising, okay lang. Yes. Okay lang kahit walang exercise pero naka-LC diet? Hindi. Kasama po yan, no? Para mag-tone yung mga muscles nyo, to make your body more stronger, hindi makakaya niya ng LC diet lang. Okay? So, kung sa mga newbie, mag-focus muna kayo sa nutrition. Yung exercise,
Hindi, 20% yan ng health eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi kailangan. Kailangan pa rin natin. Mag-adapt muna kayo dito sa lifestyle na ito. Then after that, improve nyo ang strength, stamina by exercising. Cardio or resistance exercises. Okay? Yung sa mga newbie na nanlalambot, mag-electrolytes po kayo. Okay? Ilang oras po ba ang fasting sa baguhan? 12 hours ang minimum. Okay? 12 hours. Kung 7 p.m. kayo last meal, 7 a.m. pwede na kayo kumain. As long as you're hungry, ha? Usually, pagka naglo-low carb, nag-start, eat whenever you're hungry, as long as nasa safe food list. Okay? Yun! Ang galing ni Miss Anderson Diaz. Yan ang gusto ko. Healthy lifestyle lang po ginawa ni Doc, hindi diet. Yes, kasi pagka sinabing diet, yan yung tinatawag na fad diet. So, ngayong uso, ginagawa. Pero ang tagal-tagal ko na naglo-low carb. Lifestyle. Pagka ginawa mong lifestyle, para lang yung humihinga ka eh. Parang ano lang, no? Nung nasa school ka, elementary, high school, college, everyday, gigising ka, maliligo, kakain, papasok, mag-aaral, uuwi. That's lifestyle. Yan ang lifestyle mga estudyante. Mga sa trabaho naman, liligo, papasok sa trabaho, uuwi. Lifestyle din nila yan. No? Kung ginawa mong lifestyle ito, yung nutrition, nagpa-fasting ka, nag-exercise ka, para lang sanay na. Paggising mo sa umaga, ayan na yan. Sinasabuhay mo ito. Okay? Sharing, Doc Brian Aubrey Castillo, nawala GERD, carb, and asukal ang kalaban. Goodbye, omeprazole. Perfect. Mike Wong. Okay? So, iwas sa mga side effect ng mga gamot na yan. Pagka kasi chronic user kayo niyan, matagal kayong umiinom niyan, okay, alam niyo naman yung mga side effect. Osteoporosis, dementia, pneumonia, infection, yung mga vitamins hindi na-absorb ng katawan. Okay? Okay, magandang gabi po, Rowena Laesa. Good evening. Ano pong vitamins ang recommend ninyo? Beginner po ako ng LC. Wala po, you just eat the right food, real food. Hello po, good evening. Ask ko lang po, normal lang po ba kapag LC nagkakaroon ng allergy? Yung iba, yes. Yung iba, hindi naman. Kasi ang paglo-low carb, individual approach yan, no? Kanya-kanya. Iba-ibang katawan natin, paano mag-react. Malaking bagay yung pag-low carb ko, Doc. Nabawasan yung burp ko, pero not totally pa. Bali, 20 days pa lang ako Wow! Imagine, 20 days, nabawasan yung burp. Imagine kung 6 months, 1 year ka. Strictly no sugar intake po ako. Pwede po carnivorous diet. Yes po. Sir Gani. Magandang gabi, Doc. Ilang oras po dapat mag-fasting lalo na sa mga baguhan? 12 hours minimum. Ask ko pang pwede po ba sa low carb ang fresh buko? No. Okay? Lalo na kung diabetic. Okay? Yung meat, yung mature meat ng buko, allowed po yun. Doc, yung low carb po ba, pwede po yan sa acidic? Yes po. It addresses that. Notify, good evening. Hi Doc, ask ko pong pwede po ba sa... Okay, sagot ko na. Good evening, Sir Francisco Lugto. Okay. Ano pa? Ang low carb po ang nakatulong sa GERD ko. O yan, si Miss Maria Edeline. Kapag inatake ako ng heartburn, di na tumatalab yung antacid. Kung umatake pa naman halos araw-araw, di ba? Pero sa LC diet, in just 1 week, nakaramdam ako ng ginhawa. Peace. Very good. Okay lang po, Doc, mag-take ng ferrous kasi anemic po ako. Yes, 3 months. Take ka ng ferrous. Pwede ba mag-exercise kahit may take na vitamins? Yes po. Hi, Doc, nagtataka lang po ako mula 2004, tumaba ako na ako hanggang 2022 po, pero kahit minsan di po tumaas ang cholesterol
ko. Bakit ngayon po tumaas na 2 years low carbs na ako at di na ako 95 kilos. Nagtataka lang po ako. Noon mataba ako, halos di ako kakain ng baboy po. Ngayon, low carb ako, nakakain ako ng araw-araw kasi low carb nga, oo, pwede. So, ang ano ni Rosvin Faith Sofia, no? Dati, hindi siya naglo-low carb. Hindi siya kumakain ng, tawag dito, ang taba-taba niya. Hindi siya kumakain ng fats, ang taba-taba niya. Ngayon, kumakain na siya ng fats, but ang pet-pet niya. Okay? Because you are fat adapted. You burn your fats. Your fats is your fuel. Okay? So, iyan yung benefit ng low carb. Okay? Nasal drip, dahil po sa acid reflux, hindi po. Iba po ang nasal drip. Okay? Pa-help po, low carb, nahihirapan po ako. Mag-message po if you want to be guided and monitored. Mag-message lang po kayo. Yes, meron pong consultation sa January 31. Please send details. I'll give you the details. Kasi may oras po akong binibigay. Ito yung time ninyo para hindi kayo maghintay ng matagal. Okay? So, first come, first serve. Please, no? Mag-message lang. Open na yung January 31. After ko po kumain, lalo pag matamis, nagne-nasal drip po ako. Ano po pwede gamot to? Okay, tanggalin mo yung matamis. Resil to baon. Tanggalin mo mga high carbs. Then, let's observe kung magkakaroon ka pa ng nasal drip. Hello po, Doc. Hindi po makaka-trigger sa GERD ang IF. Hindi po. LC Diet, Doc, nakakapanglambot po. Siyempre, yes. Mahilig po kasi ako mag-basketball. Ano po pwede gawin? Any tips din po, Doc? Neil Jen Foliero. Ganyan din ang question ko noon. Nagcha-triathlon po ako. Dati. Very active, doing swimming, biking, and running. Sumasali sa mga karera, sa mga races. Sabi ko, nalalambot ako nung nagsimula akong mag-low carb. Pero tiniis ko. Gusto kong mag-adapt ang katawan ko. Once you adapt, wala nang panlalambot yan. So, after a month, ako nag-adapt. So, iba-iba pa rin ang approach, no? Yung iba, 2 weeks, 3 weeks. Ako, 1 month. Yung iba, 2 months. Depende sa mga katawan ninyo. So, be patient. Pwede ka pa rin naman mag-basketball. Pero, syempre, kung nalalambot, sip electrolytes until your body will adapt. Pag-guide po ako sa low carb kaso may hypertension. Dapat po talaga magpag-guide lahat po ng mga may health conditions. Sabi po ng gastro, pag may hyperacidity, bawal po ang red meat dahil mahirap na digest. Diba? Yan ang alam nila. Pero, iba ang alam ni Doc Bry. Okay? I've been there, done that. Ginawa ko po yan. Pero, meron pa rin akong GERD. Meron pa rin ako. Kasi doctor po ako, alam ko po yan. Yan talaga ang sinasabi. Bawal to, bawal to, bawal to. Pero bakit iniwasan ko ang mga bawal, bakit meron pa rin akong GERD? Meron pa rin akong heartburn? Okay? Anong ginawa ko? Change lifestyle. Tinanggal ko lahat ng mga high carbs, sugary food, sugar drink, processed food. Tanggal ang GERD ko. Hindi bumalik. Kumakain ako ng red meat. Kumakain ako ng pork, ng chicken, ng fish, and also veggies. Diba? May GERD pa ako? Wala. So, I don't know. Kaya ang sinabi ko sa inyo, maraming mga nasa medical field, hindi po alam ito. Ang alam nila, yan. Pero, ang mahirap dyan, if hindi nyo ma-address ang GERD, heartburn, pagka lumala po yan, alam mo malala, kung hindi magagamot yan, masusugatan, mag-mutate, cancer, esophageal cancer, Barrett's esophagus ng tawag dyan. Okay? Pasintabi po sa mga kumakain. Siguro wala nang kumakain, 8:30 na eh. Doc, bakit po ba basa ang poop ko?
strict low carb po ako, pero every 2 days lang po ako mag-poop. Magnesium at iron mo lang po supplement ko. Okay. Kung magnesium citrate yan, talagang magpupoops ka. Okay? Ngayon, normal lang po up to 3 days bago mag-poops. Okay lang yun, normal. Kung basa, tanggalin nyo po yung Epsom salt sa electrolytes kasi laxative siya. Yung magnesium, tanggalin nyo. Kung magnesium citrate yan, can cause also tawag dito? Ayun. Okay. After ko po kumain, lalo pag matamis, nagne-nasal drip, tanggalin po yung matatamis. Pwede po ang water with lemon? Yes po. Actually, walang sa GERD yan. You can take that, pero much preferred ko, apple cider vinegar. Okay, tanong ko lang sana, Doc, ano po magandang gawin na kapag VIT ako today ng 2 nilagang saba na saging. Grabe carb po, yun alam ko naman. Paano ko bawiin ng mawala guilt ko? Bangon lang. Pagka nadapa tayo, bangon lang. Nadapa 5 beses, bumangon ng 6 na beses. Balik lang. Okay? Huwag nyo na pong problemahin yan. Bumangon lang kayo bumalik. Hi Doc, ask ko pong pwede po ba? Nasagot ko na yan. Doc, pagpatimad o OMAD, normal ba na every other day ang bowel? Normal po up to 3 days na walang bowel. Pero dapat on the 4th day, meron na po kayong bowel movement. Okay? Done my cardio exercise after work. Pag nakapanood na ako ng live ni Doc Bright, tulog na. Ayun. Weight goal unlocked. Stay low carb, everyone. Guy Maniego. Hello po, Doc. Okay lang po ba ang IF sa may GERD? Yes. Diabetes, fatty liver, same time, ox lang po ba ang full cream milk and cocoa juice? Out po. Si Sir James Kiambao. Mag-focus lang kayo sa safe food list. Ma-address po yan. Kung hindi nyo kaya, magpag-guide kayo, magpa-monitor. Sa akin, Doc Bry, 9 years lagi mataas BP ko. Itong October last year hanggang ngayon, ng LC ako nag-normal BP ko. Diba? Ang galing, Nico June Dimes. Perfect. Mawawala po ba? Nabasa ko na yan. Nasagot na. Doc, bago lang po ako sa paglo-low carb. Normal lang po na 2 to 3 days, minsan 4 days bago magbawas. Yes po. Maglagay po kayo ng Epsom. Mag-electrolytes kayo, baka hindi kayo nag-electrolytes. Hello po, Doc. Next subject natin. Pwede po ba mag-low carb ang may thyroid problem? Abangan. Yan ang magiging topic ko sa mga future live. Let LR. Okay? Yes. Pwede po mag-low carb. So, abangan nyo po yung thyroid sa mga next na live ko. I love you, Doc. Salamat sa mga sagot namin na wala pa budget para makita ka. Alam po yan ni Mr. Nakikinig din si Mr. habang nakikinig ako sa'yo. Cute ka daw po. Okay. Thank you so much. And I really appreciate yung mga na support ninyo sa akin. Katulad ng sinabi ko kanina, hanggat nandiyan kayo, andito si Doc Bry. So always, and also, wow, kanina, akala ko parang nag-OMAD ako . Sa dami ng dumating, may humabol pa. Siyempre, sa Ace QC, sorry sa mga natanggihan ko na dahil gusto magpa-consult, no? Talagang fully booked kanina. May nagpadala. Okay, may nagpadala. Thank you so much, Kito Mojo. Wow! Kaso, nakauwi na ako sa bahay. Baka bukas ko na ito matitikman. Okay. Wow, ano to? Beef lasagna. Kay Kito Mojo, thank you so much. Ang galing-galing mo. Pero, eto, yung kanyang pizza. Okay? It's a low-carb pizza. Hi.
Bukas ko na yan, ano. Follow yung page. Follow their page, Kito Mojo. Order them. Nag-deliver po sila. And I'm so grateful. Although, pinadala sa kliniko sa HQC, thank you so much. Alam niyang pagod daw si Doc Bry, kaya nagpadala na. Kaso, hindi ko nakain. Bukas ko na siya makakain. And I'm so grateful. At hopefully, yung mga patient ko, umayos sila. So, and always, sa GERD, heartburn, acid reflux, magagaling ba yan? Makakatulong ba ang low-carb nutrition, fasting, and active lifestyle? Yes, ang aking sagot. So always remember, right mindset, proper nutrition, fasting, and active lifestyle. Be the best version of yourself. When we adapt, we will evolve. Bye!